Enero 28, 2024, sa first Maisog Rally sa Davao, nagliyab ang balita at social media. Matapang, walang preno. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Nagbato ng maaanghang na salita si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Marcos tungkol sa di umano'y paggamit ng droga at ang kontrobersyal na People's Initiative. Sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Sa Senado, sa kapareho at sumunod pang mga buwan, si Senator Amy ang nanuna. Pakialam sa PR, wala tayong pakialam sa PR. Pakialam sa PR. Siya ang unang nagtawag ng pansin. Siya ang unang nagtanong. Para kanino ba talaga ang TI na yan? Marso 2024, sa kabila ng bangayan sa harap ng sambayanan, narinig natin si Pangulong Marcos. Matatag, matapang. The International Criminal Court has no jurisdiction over the Philippines as we remain to have a working judicial system and law enforcement mechanisms. Walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Sa sabon, nagpagpag siya ng balahibo. Ang hindi natin alam, paghupa ng alikabok ay nagsimula ng ilatag ang plano para muling sumagi sa ICC. Kaya pagtungtong ng Mayo, tahimik ngunit mabilis ang galaw. Isinumite ng DOJ ang legal brief para sa posibleng pag-aresto kay FPRRD. Isang pagpapansil na walang nakapansin. Hulyo, pumutok ang balita. Nagbitaw si VP Sara bilang DepEd Secretary. Tendered my resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024. Isang babae ng tapang ngunit walang nagawa dahil sa likod ang tamang. Agosto, sinagawa ang unang Quadcom hearing laban kay FPRRD habang inuusig ng COA ang confidential funds ni VP. Ang hindi natin alam, sa gitna ng lahat ng ito, itinalaga na ni PBBM si Marcos Lacanilao bilang Special Envoy ng Transnational Crimes na siyang magsusuko kay FPRRD. At maluwag na rin pinapasok ng bansa ang mga tiga-ICC noong Oktubre. Walang bahid ng pagtutol, walang palak na ipagtanggol ang kapwa Pilipino. Nobyembre, nag-iba na ang ihip ng hangin. Matatag, matapang, walang bahid ng pag-aalinlangan. Narinig muli natin si Pangulong Marcos, ngunit iba na ang sinabi. If yun ang gugustuhin ni PRRD, hindi naman kami haharang dun sa mga ICC. Tingnan mo, walang panindigan. Nag-ingay ang impeachment complaints laban kay VP Sara. The Office of the Secretary General will transmit the 2 impeachment complaints filed against Vice President Sara Duterte. Kahit pa nagkaroon ng INC rally noong Disyembre, naidiin pa rin ang impeachment sa Kongreso. Planado na rin ang pagpirma ng questionableng 2025 budget kahit bat-bat ng anomalya. Enero 25, 2025, sinimulan na ang Oplan Tugis o Operation Pursuit, ang lihim na operasyon para hulihin si Duterte. Pagsampa ng Pebrero, nag-apply ng arrest warrant ang ICC prosecutor. Isang tahimik na pag-uusig habang tayo'y pinaiikot ng mga rally at press release. Marso, muling nilinlang ang bayan. Humingi daw ng 60-day extension ang DOJ para sa EJK report noong Marso 6. Pero ang totoo, nakabinbin na ang arrest warrant mula sa ICC chamber Marso 7 hanggang 10. Ang hindi natin alam, Marso 11, 2025, sa kanyang pagbalik sa Pilipinas, di pa man bumababa ng eroplano sa FPRRD, isinagawa na ang pag-aresto. Maingay ang paligid, magulo, pero ang dating Pangulo ay nanatiling kalmado. Isinakay siya papuntang The Hague, alas 11 ng gabi. Kasama sa eroplano si Marcos Lacanilao, ang nagkanulo, ang nagsuko. Pero kanino ang sisi? Sa mga utusan o sa nag-utos? Correct. Managot ang dapat managot. Nakalatag na. It's a request to the Philippine government from Interpol enforce the arrest warrant. And we have commitments to them. Ayaw nila ipagpatuloy ang pag-iimbestiga. Maliwanag na maliwanag,
na ang buong administrasyon na ito mula sa pinakataas hanggang sa galamay nagplano. Ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. It was a group effort. Secretary Chidoro was there, Secretary Anyo was there too, and the President and I. Nagsakatuparan. Usap pa kami. Kayo mga susunod. Nagkagulo. Tayong magawa. Wala tayong magawa dahil mismo ang gobyerno. Nagtakpanan. Mamili ka. Kapag warrantless arrest, edi may period. Kapag may warrant, walang period. I'm being cautioned by the DOJ, ma'am, that it may be sub-judice already to discuss that because of the habeas corpus pending in the Supreme Court. Ngunit lumabas ang buong katotohanan. Ganito pala ang bagong Pilipinas. Hindi man lang natin Traiduran ng bagong bangag. pagtataksil. There was no red notice and what was issued was merely a diffusion. Tahimik ang pagwasak. Paliwanag mong maigi, representative ka ba ng Pilipinas o representative ng Interpol? Pipili ka lang. Represent ko po ang Interpol NCB Manila. So mali itong papel na to. Harapan ang pagtalikod. Yan nga ang masakit eh. Ang hindi natin alam eh. Yan. Ha? Tahimik. Tahimik na pagtataksil. Tahimik na pagkidnap. Tahimik na galawan ng mga bangag. Yan yun eh. Kaya yan ang nakakatakot sa administrasyong traidor. Sariling dugo, sariling nating dugong Pilipino. Tinatapon. Doon sa banyaga. Yan ang nakakatakot. Kaya tayo, sino pa ba ang masasandalan natin sa gobyernong Marcos? Kaya dapat managot ka, Marcos Jr. At Senator Amy, yung investigasyon mo, tuldukan mo na yan. Ang totoo niyan, ang may basbas sa lahat ng galawan ng mga kabiniting traidor ay ang traidor mong kapatid na si Bangag BBM. Adiktos ng Pilipinas, adiktos ng bayan. Yan ang totoong managot si Marcos Jr. sa tahimik na pagkidnap at tahimik na galawan. Diba una dyan sinasabi niya wala tayong jurisdiction sa ICC. Hindi tayo mag-cooperate sa investigasyon ng ICC. Pero biglang kambyo. Nag-iiba na yung salita niya. Anong sabi niya doon sa pagbigla niya ng kambyo? Hindi namin pipigilan ang ICC kapag gumawa ng investigasyon. Iyan ba? Ang presidenting may panindigan? Iyan ba ang presidente bilang ama ng bansa na protektahan mo ang bawat Pilipino? Iyan ba ang salita ng isang ama ng Pilipinas na isang presidente na manindigan ka sa isang salita mo na para makikita na nagkaroon ka ng tapang sa panindigan mo sa salita mo. Pero wala. Wala yan sa iyo, Bangag Marcos Jr. Kung sino man ang nag-uuto-uto sa'yo, bumubulong-bulong sa'yo, mananagot kayo. Ikaw na bilang isang ama ng Pilipinas, bilang presidente, wala kang prinsipyo, wala kang dignidad, wala kang kwintang leader para sa amin, mga soberanyang Pilipino. Wala kang kwintang ama sa Pilipinas dahil kaya mong itatapon ang isang dugong Pilipino na lilitisin sa lugar ng banyaga. Wala kang kwintang presidente
dahil hindi mo kayang kontrolin ang mga kriminalidad. Wala kang kwintang presidente dahil hindi mo kayang tumayo sa sarili mong salita, sa sarili mong prinsipyo, kundi nakikinig ka sa mga alipuris mong ginagago ka lang. Kaya yun ang sinasabi ni Senator Amy na napalibutan ka ng mga demonyo. Sino ba ang nagpapalibot ng mga demonyo sa iyo? Halatang halata, Marcos Jr. At isang salita pa ni Amy, na mismo kapatid mo si Senator Amy, nagsasabing naligaw ka sa landas dahil kung sino man, dahil nakikinig ka sa sino mang bumubulong sa'yo. Wala na sa totoong landas ang bansang Pilipinas nang dahil sa pagkainutil mo, sa pagkawalang kwinta mong leader ng Pilipinas. Ikaw ang sumisira sa sarili mong leadership. Ikaw ang gumagawa ng sarili mong kapalpakan, Marcos Jr. Kaya wala na kaming tiwala sa iyo, wala na kaming tiwala sa gobyerno mong maraming mga abusado, gobyerno mo puno ng kriminal, gobyerno mo puno ng mga drug addict, kasi ikaw mismo, inakusahan ka na isa kang drug addict, kaya panay ang iwas mo sa panawagan namin ng hair follicle drug test. Dahil takot ka na maging totoo ang bidyong pagsisinghot mo. Hindi mo kayang harapin ang panawagan ng taong bayan. Kami ang nagluklok sa iyo dyan. Kami ang nagbigay ng power sa iyo kaya ka nakaupo bilang presidente. Kami mga soberanyang Pilipino ang bumoto sa iyo, nagluklok sa iyo kaya ka nakaupo. Pero kami ang ginagago mo ang sariling mga Pilipinong bumuboto sa iyo. Niluloko mo kami. Sinungaling kang presidente. Wala kang kwinta para sa amin, para sa mga ordinaryong Pilipino. Ikaw ang presidenteng dapat mawala. Burahin sa kasaysayan ng Pilipinas. Nakikinig ka. Pero ito ang tandaan mo. Iikot din ang panahon. Iikot din ang araw. Matatapos ka rin dyan. Kung matatapos mo ang pagka-presidente ang 6 na taon. Ngayon 3 taon ka na. Mawawala ka rin sa posisyon. Yang mga taong bumubulong sa'yo, yang mga alipuris mo na naghimod puwit sa'yo na bumubulong sa'yo, Bangag Marcos Jr. Yan din ang magtratraidor sa'yo pagdarating ng panahon. Pag-ikot ng gulong. Yan ang tandaan mo. Ang politika ay hindi palagi na sa'yo. Tandaan mo yan, Marcos Jr. Sana natuto ka na sa kasaysayan na nangyayari sa ama mo. Kung bakit kayo tinatapon sa Hawaii. Dahil maraming nagtatraidor na mga aliporis ng ama mo noon, di ba? Hindi ka rin natuto sa kasaysayan sa nangyayari sa pamilya mo, Marcos Jr. Kaya ito ang tandaan mo pagkatapos ng term mo. Patong-patong ang kasong haharapin mo, putang ina ka. Yan ang masasabi ko sa iyo, Marcos Jr. Wala ka talagang alam magpatakbo bilang ama ng Pilipinas. Resign, Bangag. Huwag ka ng kapit tuko kasi nakakahiya. Nahihiya na kami bilang Pilipino sa ibang bansa na ipagtatanggol yung pangalan ninyong bulok. Pangalang Marcos, bulok na bulok sa buong mundo. Yan ang tatandaan mo. Nahihiya na kami bilang isang Pilipino. Kaya mag-resign ka na. Kung may hiya ka pa, kung may dignidad pa ang pamilya mo, bumaba ka na sa pwesto mo. Dahil nakakahiya ka bilang presidente. Nakakahiya ka sa buong mundo. Bulok na bulok ang pangalan ninyong Marcos. Kasi unang-una, the whole world knows na ang Marcos ay mga magnanakaw. Unang-una yan. Kaya bumaba ka na. Inutil
Yan ang sabi ni PRRD that I will never forget what President Duterte said. We have a drug addict president before and now are still using drugs. Yan ang hindi ko makakalimutan kay PRRD na pasabog niya na may presidente tayong drug addict noon hanggang ngayon. Paano mo yan ipagtatanggol? Takot ka ngang magpa-hair follicle drug test in public. You are afraid to stand on the public to do the hair follicle drug test. Do it, Marcos, to prove us that you are not a drug addict. Yan ang katotohanan. Hindi na uutusan mga asawa mo, sabi pa ni Maharlika, ang asawa mo gumagalaw, inuutusan yung mga himod puwit na ang mga taong nagsasalita na pulburuni ka, kakasuhan nyo. Bakit hindi mo kakasuhan si PRRD? Mismo unang nagpasabog si Nikki Kusiting na you are always high in drugs. Si PRRD nagsasabi na drug addict ka noon hanggang ngayon, nasa PDEA ang pangalan mo. Unahin nyo yan, pagkaso. Si Cathy Binag, yan mismo nagpasabo, first-hand information. Siya mismo nakakita. Dumudugo na nga yung bunganga mo nung nakaraang linggo. Diba Marcos Jr. habang nagsasalita ka? Dumudugo na yung bunganga mo? Ano pa yan? Tatago mo pa ba na isa kang pulburonik? Nakakahiya ka, wala kang kwintang presidente. Resign, bangag Marcos Jr.